Welcome back to us. After long while. 15 minutes. CR break. CR break lang. So, tayo ay nagbabalik sa ating muling pagkikita. Gusto parts. Kaka-CR lang natin parts eh. Ano ba ang ganap natin ngayon? Wala, dito tayo sa parking lot pa din. First time natin to. Sa parking lot ng isang multi-establishment building area. Ano marirate mo sa KM23? Sa parts, okay. Camping site talaga. Hindi ko na-expect na marami pala dito tambayan siya. Tagal na to eh, parang mga around 2017 pumunta na kami dito. Nakatagal. Pero yun, pagka pauwi, kasi marami yung mga resto dito eh. So, kakain lang bago umuwi. Nakikita ko marami tumatambay. Medyo surprising, pero hindi na rin ngayon, kanina, nung una ko nakita, gulat ako na may ganito parang culture. Tambay culture dito. Pero, parang, sa akin lang, kung i-analyze mo parts, parang, hindi nakakabigla na meron niya. Kasi, Bakit? maraming siguro iba, magkakalayo ang bahay, o kaya, somewhere peaceful, tas libre pa, tambay ka lang dyan. Parts dito ko, baka maano ka nung pinto. Ayun. Baka di ka makakuha. Hindi, kita ba? Kita ka dyan. Ito yan. So, yung parts, parang, kasi libre siya. Tapos, baka may iba magkakaibang lugar. Meet halfway. Meet halfway. Meet halfway. Sa bagay, dito rin yun eh. Sino ko nga? Dito rin yun. First, kwento mo naman yung meet halfway na yan. Si Boss Lex. The legend of Boss Lex. The Legend of Boss Lex. Ano yun eh? Paano ba ko ikwento to? Si P. May friend tayo. May friend nun. tayo. Si Friend P. Si friend P. Na ex ni A. Next ni A. Sa episode 1, nabanggit si A. So si A, girlfriend niya si P. Blind item blind item tayo Nagka-jowang bago si P. Nung time na yun, close kami ni P. Close din natin si A. Para natin kaibigan. For some reason, ako yung inaway nitong bagong jowa ni P. Hindi ko pinapatulan chinachat ako. May isang araw na giinuman tayo kasama si A. Pero sa amin pa to. Sa inyo. Kinuwento ko sa inyo, di ba? Tangina, hiniya niyo akong lahat. Sabi niyo, Ramos ka ba talaga? Sabi niya, papalitan mo na yung apelido mo. Bakit di mo pinapatulan? Pero tatakwil ka ni Lolo Kads yan. Wala sa dugo niya yan. Napuno na ako. Sabi, sige, re-replyan ko na, putang ina. Ano masabi sa'yo muna? Ha? Ano ba sabi sa'yo? Hoy lang, hoy. Hoy, Hinoy ka. Di kayo close. Hinoy ka. Hinoy lang ako. Sa Pero inignore ko na nun yun. Binuhay ko lang ulit. Hindi kasi, lasing na. Kukwentuhan, asaran. First, bata pa tayo nun. 20. Mga 20. Pero hindi ako yung nag-draft ng unang message. Si A. Sabi niya, yan, send mo. Parang sabi, alamin mo muna ako sino yung kinakausap. Parang gano'n. Hindi kasi nga, Perds, bilang kaibigan mo, pwede bang gaganong-ganong ka na lang? Kaibigan mo kami, hindi kayo papayag na ganun lang. Kami nabastos para sa'yo. Looking back, immature din naman siya yung nag-uusap natin. Wala hanggang sa naging pataasan na lang ng ihi. Payabangan na lang. Sabi niya, sutukan na lang. Sabi ko, sige ka ako.
Tapos, nung G ako, nagulat din siguro siya Na pumalag ka. na pumalag ako. Sabi niya, pwede ba halfway? First, ayaw suntukan, hamunan halfway. Putang ina, parang... Kasi Di ko alam kung- taga North tayo, North. Ito, Metro Manila. Di ko alam kung joke ba o ano. Sabi ko, sige ka ako next time na lang pag may pera ka na. May panggas na. Oo, May sasakyan panggas naman, ka. kaso baka walang panggas. Si John Deep eh. Parang bumawi na, kumamba. Kung ano na sinasabi na anong mahirap, ganyan. Basta, Di kasi nakakatawa siyang balikan kasi mga batang nag-aaway, nagpapayabangan lang. Kung ngayon mangyari yun, hindi natin papatulan yun eh. Pero dati kasi, yun lang problema natin eh. Niyabangan tayo, inangasan tayo, di ba, nabastusan. Well, actually, wala namang sense eh. Pero nung time na yun, nakakatawa siyang pagtripan yung sitwasyon niya. Kasi, magkakabarkada tayo, tapos parang niyabangan to, ganun-ganun na lang ba yun. parang ano kasi dati yun. Walang may tawag, parang inaano ka lang, Pards, ine-egg ka namin to act on that situation. Ginagatungan ka namin. Titingnan naman namin kung ano magiging reaction mo. Parang ganun dating eh. Eh nung Jumi ka, ang saya kasi, tayo nagulo to. Diba? So, wala naman nangyari. Ano lang, chat Good lang. memories. Good memories. Eh since sa usapang memories tayo, Pards, recently, kakatungtong lang natin sa line of 3. 23. 23. 23. So, as mga 23 years old ngayon, Pards, ano ba nabago sa mga pagtingin-tingin natin? Ano ba nabago sa atin? Feel ko malaki. Sa'yo. Feel ko marami sa malaki. Tulad ng, Ang pinaka napansin ko, di na ako pala patul. Di lang sa away. Like, yung mga small problems ng everyday life. Kasi dati parang ang bilis ko ma-trigger sa mga bagay. Parang ngayon, mabilis ma-trigger. parang ngayon save mo na lang yung energy mo para kasi busy sa work eh. Parang wala ka ng time magtampo, wala ka ng time magalit. Focus na lang. No? Ikaw, Pards. Isa sa mga napansin ko, Pards, talaga. Nababawasan yung mga kasama natin sa journey ng buhay. Wow. Journey. Ayos ba? Cheers muna. Ng Coke. Kapag yung sinabi ko yun, ang ibig ko lang sabihin ay Shoutout nga pala kay Tim at kay Team Arioni. Shoutout sa inyo. So, alam mo yun dati, ang circle lang kasi natin talaga nun, mga estudyante, kaklase, kaibigan. Kasi araw-araw mo kasama eh. Parang sa gusto mo, yun yung mga... Kaya talaga magkasama. Oo, yung mga kasama mo talaga. Tapos habang tumatagal, nag-iiba-iba rin naman ang direksyon ng buhay ng bawat isa. Nagpapamilya, na-absorb sa trabaho. Kasi kasama na dyan yung iba priorities talaga. Ang iba talagang nawawala kasi siguro yun ang kailangan nila ngayon. O kaya baka iba hindi nila nakikitang helpful na sa sitwasyon nila na ito magsasama sa parang magbumuhay barkada. Diba? Pero parang doon mo lang makikita na siyempre sino yung mga naiwan. Ito yung mga tunay na kaibigan mo talaga. So yun, yung mga sino yung mga naiwan. Pangit, babaguhin ko, parang hindi magandang sabihin sino yung mga naiwan, pero sino yung mga nanatili, di ba? Kasi pag naiwan, parang kawawa naman eh. Choice yan eh.
choice yun if you want to stay connected sa mga people na gusto mong kasama. Sa bagay, yun din naisip ko eh. Kasi, magkukwentuhan tayo. Tapos yung sa kwento na yun, may mga characters na ngayon hindi na natin nakakausap. Parang Kwento na lang sila. nakakalungkot na. Parang dati sobrang close natin na kiss to the left pa. Ano yun, maalala mo siya kasi Facebook friends pa rin kayo, for example. Ka-followan mo sa IG. So makita yung mga life updates nila, tapos alam mo yun, parang tatamaan ka lang minsan ng nostalgia na yung mga memories nyo na sabi nyo dati, ito kasama ko na ng opya to dati. Pero naisip ko rin sa isang banda, kasi parang iniisip ko kung may alternate reality na kunyari hindi natin silang naka-ties. Parang feel ko siguro yun yung side ko na walang growth. Dahil kasi naalala ko nung time na yun pa yung time na sobrang matampuin ko, sobrang maliit na bagay, mga away ako, di ba? So tingin ko kung hindi ako nagbago or hindi ako iba ng choices sa buhay, baka na-retain ko pa yung ganong kong buhay, pero yun nga, walang growth. Anong masasabi mo sa ganun? Hindi, ano bang emotion mo pagdating? Ano bang nararamdaman mo kahit pagtingin mo dyan? Masaya ka ba na gano'n? Parang ba, thankful ka na nakasama mo sila at least? Bitter memories ba siya? I think thankful ka na nakasama sila? Thankful. Kahit pa paano? Kasi experience siya eh. Kahit paano mo siya tignan. Kahit yung mga negative na events nun. Parang pag nilook back mo, ano na siya eh. Positive ka. Parang kung hindi siya nangyari, hindi ka mapupunta kung nasa ngayon. Totoo naman. Marami tayo mga natututunan naman sa... Hindi mo siya pagkakamali, pero life experience. Sabi nga nila Good or bad? Ako naniniwala ako pa rin sa hashtag life is a or make life a spiritual journey. Sasabuhay natin yan. Ba't mo nasabi? Ba't mo nasabi na life is a spiritual journey? Meron sa psychology na tinuturo dati. Yung mga hierarchy of needs. Andyan yung basic needs mo una. Shelter, ba, food. Tapos, packet ng packet yun. Hanggang sa pinaka-tuktok. Kung di ako nagkakamali, yun, self-actualization. Pag sinabing self-actualization, ito yung somehow parang enlightened. Yung imagine mo, parts sa buhay, nakamit mo na lahat ng pwede mong makamit. Napunan basic needs mo. Accomplished ka sa buhay. Career mo, okay. Pamilya mo, okay. Lahat ng material things na pwedeng kailanganin para masustain ang buhay, okay na. So, what's left to conquer? Self. Sarili mo na lang. So, in that sense, ano ba yung mga... Titignan mo, ano ba yung... Paano masasabi sa sarili mo na kontento, masaya, o at peace ka? At peace ka sa kung ano ang meron ka. Minsan, hindi naman kailangan na lumagpas ka dun sa mga pangangailangan mo. Minsan basta natamaan mo lang, napunan to. Okay na yun eh. Okay, so sinasabi mo dun sa
ano na yun, sa steps or sa segments na yun. Nakadepende yung face mo kung nasaan ka doon. Tingin ko, oo. Kaya siya journey kasi hindi mahirap siya na skip ka kaagad dun sa sa Ano bawa, mangyayari sige, sa pag tuktok, in-skip mo parang agad? pyramid siya eh. Oh. Sabi mo, sige, sa taas, nandun yung self-actualized na ikaw. Paano makakamit yung self-actualization? Kung unang-una, di ka nga makakain ng Ang problema mo pagkain mo, problema mo sa nakatira. So, paano ka makakarating doon? Paano ma-check-checkan? Para sa checklist eh. Paano ka aakyat doon kung hindi mo pa nga bubuo yung mga bare minimum na kailangan mo sa buhay? So, kaya, ayun, sa akin, matindi yung pag iniisip ko yung self-actualization o yung spiritual journey. Spiritual, no? Hindi religious, magkaiba. So, emphasis din sa spiritual kasi ito yung personal connection mo. Hindi naman kailangan na ultra-religious ka. Pero basta may connection ka sa pinapaniwalaan mo. Doon ka makakuha ng internal peace. I agree dun sa dun sa checklist na siya. May tawag dyan parang sa college Basta tatanda ko nung college, prerequisite eh. prerequisite, di ba? Oo. Hindi mo siya pwedeng i-take hindi mo tinitake yung isa. Tama. Parang progression siya something. May kakilala kasi ako. Hindi ko na pangalanan. Depressed siya. Namin siyang unhealed trauma. So ngayon, nagmamanifest yung mga traumas niya. Nasa na siya, 21. So dahil niya depressed siya, may PTSD siya, may bipolar. So napabayaan na rin niya yung fitness niya. Parang Pabayaan yung sarili niya. Yung holistic niya, Well-being. well-being. So ngayon tumaba. Obese. Ngayon, parang yung magulang nito, ang gusto, papayatin siya. Alam mo ba, Perds, yung familiar ka sa Ozempic? Sa? Ozempic. Ano yung birds? Yung mga nauuso ngayon na rumored na si Sharon daw na gano'n. Para siyang supplement na titake Pampapayat, mo, papayat ka. Pero, from what I heard, may mga side effects siya like lulutong yung buto mo, gano'n. So, syempre, kung parang naman yun, rule of life. Kung hindi mo napaghirapan, parang lagi may drawback, di ba? Parang lagi sisingilin ka. So, yun, going back to the story, parang gusto lang nila i-treat yung obesity. Hindi nila nakikita yung underlying factors na Ba't nagkagano? depressed siya. Ba't gano'n yung sitwasyon? Ba't ganun yung parang kasi, kunyari yan, umayat. Pero hindi pa naayos yung tulog. Hindi pa kumakain ng mabuti. So, pag pumayat siya, pag na-achieve na niya yung goal niya, tapos sira pa rin yung foundation, hindi babalik din siya sa dati or magiging worse pa yung kalagayan. Kaya yun, nare-relate ko dun sa Maslow hierarchy of needs. So, basically, kailangan ma-resolve mo na yung mga basic. Foundation. Mga basic, bago ka pumunta dun sa bago ka mag-progress. So, bukod dun sa mga yan, siguro isa pang bago. Nawawala minsan yung hindi pala nawawala. Mas mindful ka ngayon sa mga consequences ng action. Yung mga pwede mong palampasin. Pinalampas mo na. Palampasin mo na, di ba? Hindi ka na pala away masyado. Hindi na pala patol. Hindi ka na pala patol. Nasabi lang to. Hindi mo naman kailangan personalin. Opinion eh. Kung opinion ng isang tao, hindi tugma sa opinion mo. Yun nga Sige. Yun yung opinion mo eh. Lahat naman tayo may karapatang magbigay ng opinion. Kahit gano'n ka mali opinion mo,
pwede mong paliwanagan. Pero hindi mo pwedeng ipilit o dikdik sa utak niya na mali yung pinapaniwalaan mo. Parts, nabasa mo ba yung, yung subtle art of not giving a fuck? Hindi parts, hindi ako ano Mark. sa ano. Yan, Ano ba ang sa ano books. niyan? Ano ba ang sasabi niyan? May part kasi doon. So, yung book nga is about paano ka hindi mag-give a fuck sa mga maliliit na inconsistency sa buhay. Parang ang point niya kasi doon, kung iisipin mo yung mga maliliit na bagay na yan, hindi mo na-realize na uubos mo yung energy mo doon na sana ginawa mo na lang sa mga mahalagang bagay. Like for example, may sinabi siya, parang kunyari yung masungit na matandang kapitbahay niya. Parang lahat na lang kinagagalit. Kunyari, madumi yung bakura ng kapitbahay niya. May asong tumatae. Kaya daw ganun, kasi wala siyang goal sa buhay eh. Like wala na siyang nilook forward, matanda na siya, mamamatay na siya. So parang lahat na lang ng pinapansin niya. Pero kung may goal siya na, kunyari, pag reach ko ng 70, gusto ko may retirement home na. Di ba parang may work forward siya. So hindi siya madaling ma-distract dun sa mga maliliit na bagay. So, yun, I guess. So, paano pag-focus sa mga... sa mas mahalagang bagay. Sa tamang bagay. Mas Na mahalagang I think bagay. yun yung nangyayari sa atin ngayon. Kunyari, sobrang busy ng work. Iisipin mo pa ba yung chismis ng kapitbahay? Totoo. Parang, kasi minsan may ganun sa bahay namin eh. Alam mo ba yung kapatid ni ganyan, yung kapatid. Parang, mas pipiliin ko na lang tumahimik na i-save yung energy ko, yung sanity ko. Kasi pagod sa work eh, tapos papasok pa ulit bukas. Parang yun. Prioritize. No. Dudugtong ko dyan, parts. Dun sa... Kasi nakikita ko dyan, para prioritizing. No, ano yung mahalaga. Kung sabi mo, yung nabanggit natin kanina yung ano eh, mga may kanya-kanyang priority sa buhay kaya iba-iba ng landas. Halimbawa, sa nakikita ko kasi, hindi naman walang masama maging selfish. No? Lalo na kung ikakabuti mo naman. Basta wala kang inapakang ibang tao. Yung selfish kasi may negative connotation na pag selfish ka, wala kang pakialam sa ibang tao. Pero kung selfish in a way na pina-prioritize mo lang kung ano yung kailangan mong gawin, wala naman ako nakikita mas mahal. Halimbawa, meron kang klase, may masters, magma-masters ka, may klase ka, nag-aya yung mo, may nag-ayang acquaintance, kaibigan, kita-kita kayo. Pa-prioritize mo yung klase mo kasi mas importante yun eh. Para sa sarili mo yun eh. Future yun. Diba? Walang masama doon. So, prioritizing pero yourself. ang labas nila sa'yo, pwedeng may magtampo negative. kasi sabihin, isang araw lang naman, ano ba naman yun, di mo pa maibigay. Diba? Which is, naging ganun din tayo. Oo. Parang pinagdaanan na rin natin yun. Pero, ayun nga, yung sa lang, yun yung difference. Iintindihin, kailangan mo rin intindihin. Kung kaibigan ka, hindi mo yung priority ng kaibigan mo yun eh. Respetuhin mo. Saka yun nga, ngayon, mas matindi yung pag-prioritize sa sarili, sa pamilya, personal na buhay. Kaya nawawala yung ibang dati nating laging kasama. Which is, I think okay lang. Kasi wala, ganun talaga eh. Diba? So you need to accept na lang. Kung basta in good terms kayo, magkikita-kita pa rin naman ngayon. Hindi nga lang sandala-sandali, pero hindi naman kailangan putulin mo yung relasyon. Tatandaan mo dati pa rin yung snip-snip. 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 Pagka merong... pagka may ayaw tayo. Or cut ties na. Medyo... Bilis eh, no? Nagkainisan lang ng konti. Ayoko na Hindi dyan. mo na kailangan gawin eh. Umalis naman.
Malas na sila bigla eh. Diba? So, hindi natin kailangan pumutol ng relasyon. Pero sobrang immature natin doon. Totoo. Makakunin ko lang doon parts kasi di ba na-mention mo yung pagiging selfish. Tapos yung pinag-uusapan natin kanina na related pa rin doon sa Maslow hierarchy of needs. Kasi yun nga rin yung na-realize mo yun, yung pagiging selfish, hindi siya masama at some point. Kasi parang kung may hierarchy, kailangan mo unahin yung sarili mo. Kasi hindi ka naman makakapag-provide sa iba kung hindi ka okay. Tama rin. Paano kung stress na stress ka pala sa work? Tapos, unahin mo pa ba yung pag inuman ka, makipagpuyatan ka sa mga tropa mo? Na which is, magte-take din ng toll sa'yo kasi kung may pasok ka bukas, mawi-waste na rin yun. Ito, parts. Di ba tayo, may pasok. Oo. Di ba? Eh, sarili mo yun, mapupuyat ka, lasing ka na, may hangover ka, papasok sa trabaho. Pabaya mo yung trabaho mo. Di ba? Mga ibating kaibigan niya na, di ba, hindi available ng Sabado ng gabi. Kasi Sunday, family day. Oh. Di ba? Okay lang yun. Iba naman, Friday night, di pwede kasi ang trabaho niya ngayon, may pasok ng Sabado. Saturday work. So, hindi siya pwede pumasok ng bangag. Diba? So, ganun talaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Happy-happy lang. Babalansehin din eh. Siguro, mas swerte na yung, once every quarter. Parang ano na lang din eh. Siguro, kasi tayo sa transition na parang nung mid-20s natin, nakakakita pa tayo. 23 pa lang tayo, Perds. 23. So Mid-22. 22. Yun, siguro transition phase nga rin, kaya may adjustment. Oo, totoo naman. Health Perds, malaking marami sa kaidara natin, prioritizing na rin talaga yung health. Exercise, gym, Kailangan na rin. walking, jogging. Ikaw ba, Parts? Nasa ang phase ka ngayon? Doon? Recently lang, parang naisip ko na, yun nga, na reality check na, parang kailangan ko nang mag-prioritize ng personal health din. At medyo nagkakaedad na ng konti. Pero ang talagang humahata kasi sa akin, may 8 to 5 ka. Hindi mo talaga 8 to 5 yan. Minsan 8 to 6 yan. Minsan 8 to 7 yan. Gets. So, uwi ka pa, biyahe ka. Makauwi ka 9. Luto ka pa, kain ka pa. Pahinga ka konti. So, sabi mo na, kung 9, 10 ka parang free time mo talaga. Ako, mas bumalik ako sa panonood ng mga entertainment, anime. Ayan, bumalik ako sa anime. Kasi sobrang hindi ko na-amaze ako na nagagawa mo pa despite your busy schedule. Kasi Pards, discipline. yun nga eh. Joke lang. Walang discipline sa panonood, Pards. Hindi, kailangan nanonood. Weekend. Yung Pards, gabi-gabi. Hindi ko magawa. Ako, kasi napunta ako sa night shift. So, nag-work ako ng around midday, mga 2 p.m. Hanggang 1 to 12, minsan umabot na ako 3 a.m. So, wala nang oras para gawin yung ibang bagay. Tulog na. Tapos yung mga in-between pa nun, sikaso ako kay Baki, lalaba ako, luluto ako. Wala, hindi ko masingit na yung laro. Minsan, bago matulog, konti, pero Sa akin, Pards, ang ko, kasi di ba limited lang talaga yung oras mo sa isang araw eh. Nung college ako, Pards, talaga yung parang peak ng panonood ko eh. Pards, ang batayan ko ng oras nun dati. Ilang
ilang episode mapapanood mo sa isang oras. Halimbawa, Nag-ano ka ba? may lunch break ako, pards. Nagsiscrub ka ng Hindi. as in... Pero, ako, may mga palabas kasi parts na mabagal talaga yung pace. Kahit yung movement, yung pagsasalita mabagal. Parang in-stretch talaga nila para maging 25 minutes, 22 minutes. So sa akin, ang goal ko kasi talaga is makuha ko yung kwento. Mas na-excite ako doon, anong susunod na mangyayari. So pag doon ako minsan, times 1.2 yung speed. Oh, Pag sobrang bagal, times 1.5. not bad. Para sa isang oras ko, makapanood ako ng Ginagawa ko yan tatlong sa, episode. sa Loom. Saan? Sa Loom. Ano ba yun? Sa Loom. Ano yung Loom, yung video recording sa work. Isa kasi doon nagbibigay ng feedback eh. Kaso siya, in-automatic na niya. Kaya nag-record yung boss mo ng feedback niya. Pero pag pinlayback sa'yo yun, naka-point, 1.2 or 1.5. Parang mabilis. Oh, tapos papakita niya sa'yo sa huli, you saved 3 minutes by playing it 1.5. Parang ganun. Sa parts, pag sunod yung series o kaya TV show parts, anime, ganyan, may opening song pa yan eh. May recap, may opening I-skip song. na yan. Skip ko na yun. Napanood ko na eh. Tapos, unless na lang bago yung opening song. Alam mo, yan din 2 problema. minutes, 1.5 minutes din yun. 2 minutes din yun. Ending, skip na din. Pero pumanoorin ko once. Para alam ko lang. Yan ang problema ko kasi gusto ko talaga end-to-end. Especially yung tulad ng Breaking Bad. Iba-iba kasi yung niyan eh. Yung... May end credits yung parts. Oo, yung intro. So, pinapanood ko talaga. Yun parts, kaya sa akin, madalas unang 2 episode, panoorin ko ng diretso. Pagka sa episode 1 tsaka episode 2, pareho lang yung opening tsaka ending. Minsan nag-episode 3. Pag pare-pareho lang yan, skip ko na sa skip na. Pero may yung mga end credits parts, titignan ko din. Kasi hindi lahat ng episode may end credits eh. Series din parts yun. So madalas 1-2 episode bago matulog pampaantok. Tapos pagka parts, dinner, ayan. Sayang ako, luto ako, kain ako dinner. Yung pwede kong pakinggan lang. Sila play ko lang background lang. Sila parts, madalas. Christian Esguerra, ayan, mga Facts First. Podcast. Parang social commentary. Ayan. Tsaka balita sa gabi, sa umaga. Pagkagising mo, play agad ng balita. Anong bago? Anong gawain ko importante? din yung balita, pero hindi sa umaga. Sa umaga. Hindi ko alam. Gusto ko rin na, updated sa... Which mahalaga yan. Sa current events. Tapos, di ba, nagsasama kami din sa every other week. So, minsan nadadala ko yung habit ko na gano'n nanonood akong balita. Siya ayaw niya. Bakit? Parang nakuha niya yata nung pandemic. Kasi parang nagkaka-anxiety siya pag nanonood siyang balita. Ako parts, kasi dun sa bahay ng lolo ko, meron laging dyaryo. Dati uso pa yung dyaryo, di ba? So, pagbata, binabasa ko lang ng comics. Tapos pagkatapos ko na yung comics, parang gusto ko pang magbasa. So, minsan titignan ko yung latest, ayan, may mga opinion section, hanggang sa babasahin mo na yung buong dyaryo. Hanggang sa naging na siya, na-enjoy ko na yung iba-ibang point of view. Kagabi, ito yung sabi sa balita eh. Tapos ngayong umaga, ba't iba pala? So na-enjoy ko yun. Tapos hanggang sa nadala ko na. Actually, dun ko na tatanda mo nung bago mag-lockdown. So, mga yun, parang mga 3 araw na palubo yung Cases. yung cases. Tapos, parang nung hindi ko matandaan kung hating gabi ba yun o gabi. Basta parang mag-i-impose si Duterte ng Lockdown. ng lockdown. Pero nabalitaan ko yun,
Ano, naalala ko yan. Umaga, parang ganun. Naalala ko yan kasi nag-inuman pa kayo na nahayaan nyo ako. Oo. Lang. Pero hindi pa, may lockdown na nun. Weekend before. May hard lockdown nun eh. Oo. Ano yun, parang weekend bago yun, pa-peak, di ba? Parang pa-peak na nun yung ano eh, yung kainitan ng balita, puro yun na lang. Tapos first may pasok yun eh. Parang Huwebes yata yun, o Biyernes, parang ganun. Tapos parang March 13 yata eh, parang March 13 yung lockdown. Siyempre, Metro Manila ako tatrabaho. So na-imagine ko na ito, mag-aano to, mainit na to. First 3 months ako sa trabaho nun eh. Bagong trabaho nun. Tapos, In-anticipate mo na ganyan mga yan? oo, kasi first, sigurado magkakagulo sa Cubao. Sobrang daming uuwi bago mag-lockdown. Dahil nung nagtatrabaho, no? Oo. So, ang ginawa ko, sa loob-loob ko, bahala na yung trabaho ko. Mas importanteng mabuhay. So, kung di ako nagkakamali, Thursday yata yun. Basta, may isang araw pa kinabukasan eh, na may pasok. Ginawa ko, Huwebes, dala ko yung, Huwebes yun, no? Day before yung lockdown. Pero hindi pa announce na lockdown na. Araw na yun, nag-ano na ako, dala ko yung bag ko, din yung laptop. Sabi ko, bahala na ako na mangyari bukas. Kung kailangan kong mag-sick leave, emergency leave, kung ano man, bahala na, basta uwi ako. So, nung pagkalas ng shift, diretso ako uwi ako. Tapos nung kinagabihan yata, doon na nagsabi na magla-lockdown na. Dati no, ng mga press con ni... Gabi kasi press con, di ba? Oo. Ating gabi. Pag-gising mo, may announcement na. Pag-gising may announcement. So, nung nakauwi ako, sobrang doon lang ako nakahinga ng maluwag dun eh. So, yeah, kaya important. At si nagaya kayo ni Rioli nun. Basta naalala ko nun, may aya kayo nun sa akin eh. Ayaw na akong payagan eh. Oo, kasi Ang pilit nyo sa akin, last na to. last na to. Naging last na talaga. O, di ba? Sa may kubo pa, may kubo pa yata kami sa tabi, di ba? Oo. Doon yun eh. Oo, may ganun pala tayong face nun sa kubo niya. Pero isa pang epekto, pagka medyo umidad ng konti, it's yung inuman. Hindi natin kaya yung ano, Yung, 8 to 5 a.m. 8 p.m. to 5 a.m. May wala na. natutulog na for sure. Or may mamamatay. Oo. Tsaka dati, Perch, ano yun, padamihan ng mainom. Ngayon pa ako. Palakasan. Ngayon, pakuntian eh. So, Para diba? may na lang ng kwento. Tama. Mas masaya pa yung nakasama lang. Hindi mo lang kailangan mabasag. Dati, ang definition natin ng masayang inuman, basag. Yun na maalala ko. Yung may kailangan talaga, may nalalapit na sa Parang sa hukay na yung gising mo nun eh. Ngayon, di ba, makain naman ng konting tawa, okay na. parts, nagkakasarapan tayo. Enjoy. Yung ending line? Ang ending natin, hanggang sa susunod. Natawan. Cool, pals. Magkita-kita tayo sa susunod na pagkikita.